Hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hindi po madali ang sumunod sa Diyos dahil ito ay nangangailangan ng ibayong pagmamalasakit, paghahanda at sakripisyo. Magbigay po ako ng halimbawa. Kayo pong mga deboto at nagsisimba ng alas 4 at alas 5, di po ba't napakahirap ng gumising sa madaling araw? Yung iba sa inyo, nakausap ko at alam ko,
malayo pa ang pinanggalingan ng iba. Yung iba, galing pa sa probinsya ng Rizal, ng Laguna, ng Nueva Ecija, at maging ng Quezon Province. Father, alauna pa lang po ng madaling araw, gumigising na kami at nagbabiyahe na para lang makarating dito at maabutan namin ang unang misa o ang misa ng alas 5 ng umaga. Marami sa inyo ngayon, senior citizen din. Baka nga yung iba sa inyo, nanghiram pa ng pamasahe, papunta dito. Ang hirap gumising sa umaga. Ang hirap magbiyahe. At ang hirap ng pagdidiskarte ng pera o baon pagpunta dito. Pero ang lahat ng ito, hindi natin alintana sapagkat mahal natin si Jesus Nazareno. Pero tatandaan natin, una tayong minahal ng Diyos. Hindi pa tayo isinisilang, iniibig na niya tayo. Kaya ramdam na ramdam natin sa bawat pagpunta at pagbisita natin dito sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno ang kaniyang wagas at ibayong pagmamahal. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating nakadama at patuloy na nakadadama ng pagmamahal ni Jesus Nazareno. Kaya gaano man kahirap, alam natin na ang ating pagdidibosyon, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang magbibigay ng tunay na katuturan at kahulugan sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin kasama natin si Jesus Nazareno. Ano man ang pinagdadaanan natin, kapiling natin si Jesus Nazareno. Gaano man kahirap ang buhay, alam natin hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Kaya naman sa ating ebanghelyo, maliwanag nating narinig ang paalala ni Jesus Nazareno. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan ng mga hintil. At alam ko, wala isa sa atin na nais dakipin, na nais usigin, na nais litisin at mabilanggo. Subalit ang karanasang ito ay bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos at makakaasa tayo sa mga sandaling maranasan natin ang mga ito. Hindi tayo mag-iisa. Kaya minsan ating maitatanong, Father, baka pwedeng wag na lang sana naming maranasan ang mga ganong pangyayari. Pwede po bang wala ng paghihirap? Pwede po bang wala ng pag-uusig? Pwede po bang wala ng taong magsasakdal sa amin? Ang sa kasagutan ay hindi, sapagkat bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang krus. Bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang mga pagsubok, maaaring pag-uusig. Ito ay pagkakataon natin upang maging tunay na saksi ng pagmamahal at awa ng Diyos. Sa paanong paraan
Ano ang ibig sabihin nito? Sa mga pagkakataong dahil sa ating pananampalataya, tayo ay inuusig, kinukutya, at nililibak ng mundo. Sabi ni Jesus, huwag tayong matatakot, huwag tayong mababalisa. Ito ay pambihirang pagkakataon upang ipakita at ipamalas natin sa mundo na tunay at totoo ang Diyos. Nang dahil sa Diyos, hindi tayo makikipaglaban ng marahas. Nang dahil sa Diyos, magiging mabuti at mapagbigay tayo kahit ang ibang tao hindi mabuti sa atin. Nang dahil sa Diyos, magiging mapagkumbaba tayo kahit ang ibang tao hindi tayo ginagawan ng maganda at mabuti. Nang dahil sa Diyos, patuloy tayong papanig sa tama. Nang dahil sa Diyos, handa tayong ibigay ang sarili sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Nang dahil sa Diyos, pipiliin natin ang magpatawad kaysa maghiganti. Nang dahil sa Diyos, gagawin natin ang ating makakaya upang maglingkod sa kapwa at tumahak ng landas ng kabanalan. Mga kapatid kay Kristo, bahagi po ng ating buhay ang krus. Huwag tayong matakot sa krus na dala-dala natin sa araw-araw, sapagkat ang krus sa ating balikat ay tanda ng ating pakikipag-isa sa mga hirap na tiniis ni Jesus Nazareno. Kung walang krus, walang kaligtasan. Kung walang paghihirap, walang kaginhawahan. Kung walang krus, hindi tayo makikilalang alagad ni Jesus Nazareno. Gaya ni Jesus, tahimik nating pasanin ang ating krus sa araw-araw ng ating buhay. At sa mga sandaling tayo ay pagod at hirap na, tumawag tayo kay Jesus. Aalalayan at papasanin ni Jesus Nazareno ang mga krus sa ating balikat na ating dinadala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.